Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon lang ulit, pero updated naman ako sa aking mga shorts, reels, YouTube, and TikTok. Follow nyo ako doon guys, at halos everyday naman is nag-upload ako doon. Tapos, nag-Mother's Day naman tayo, di ba? Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Parang sobrang emotional. Lagi na lang naman akong emotional pagdating ng Mother's Day. Parang lahat ng mga ginagawa natin para sa mga mahal natin sa buhay, at syempre dahil nga sa mother, dahil sa pagiging nanay, at ang pagbibigay ng sobrang pagmamahal, at kung paano mo sila tinutulungan para mapunta sila sa right path. Lahat naman halos ng nanay ginagawa yan para sa mga anak. At yung guilt feeling na nare-receive natin o nararamdaman, pero at the end of the day, mafe-feel naman natin na tama lahat ng ginagawa natin para sa mga anak natin. As long as na alam natin na tama yung itinuturo natin sa kanila at tama yung ginagawa natin para sa kanila, di ba guys? Yun ang mahalaga. Kasi sila na yung bahala mag-adapt nun kung paano. Alam nyo, minsan pag nahihirapan akong mag-intindi sa mga bagay-bagay, kasi lalo na ako, hindi naman ako ganun ka-socialize na tao. Okay lang ako sa comfort zone ko, pero okay din ako nag-explore. Pero hindi talaga to the extent na exploration talaga kahit nung dalaga pa ako, ganun, or nung nag-aaral pa ako. It's either bahay, pag dumarating ang allowance ko dati, magmomall lang ako, manonood ako mag-isa, kakain ako mag-isa, ganun. Pero hindi naman ibig sabihin is wala akong friends. Sumasama din ako, pero parang feeling ko hindi lang ako talaga sa mga group of friends na marami. Mas gusto ko talaga yung one-on-one na relationship, mga kaibigan, ganun. Para siguro, mas gusto ko yung masyadong personalize yung dating, ganun. Pero, very comfortable din ako at secured with my own skin na kaya ko kahit mag-isa lang ako. Anyway, bakit ko sinasabi to? Kasi minsan, let's face it and let's be realistic, na may mga pagkakataon na yung motherhood is nahihirapan ka, or dahil sa iba yung personality ng anak kesa sa'yo, so mas mahirap i-handle, lalong-lalo na kung wala naman kayong support system, kung paano nyo ginagawa yung pagiging isang ina, whatever reason it may be. Pero ang mahalaga is, para maintindihan sila, is inaalam ko yung sarili ko kung paano ba ako nung nag-aaral pa lang ako, doon sa mga situation na ganon. And communication na lang. Kasi let's face it, kahit na mas matanda tayo kaysa sa mga anak natin, may mga bagay akong natututunan sa kanila kahit na mas matanda ako sa kanila o nanay ako. Gagay kayo ba? May mga bagay na parang ting, gaganon na, ganun pala yun. Oo nga naman, ganyan yun, no? So, kasi minsan pag high pitch ka, no? Tiger mom ka, high pitch ka lagi. So, ganun lang. Yung kung may mga anak dito na nanonood, intindihin nyo na lang yung mga nanay nyo. Ganun lang, selfless talaga. Talaga yung mga nanay, pero hindi ibig sabihin nyo na hindi kayo mahal. Or ibig sabihin nun, maiinis na kayo. Kasi yung love na ibinibigay sa inyo, walang makakapantay ng katulad ng pagmamahal ng isang ina. So, yun. At ngayon, dahil May, di ba? Mother's Day tayo. Mother's Day month yan. Hindi pwedeng Mother's Day lang. Ayun. Nagpasyal-pasyal naman kami ng mga anak ko. So, nagbanding kami. May mga time na nagbabanding kami one-on-one. Tapos, may time na ang parehas ko lang kasi si kuya na talagang yung comfort zone din ng bahay, ganyan. So, mostly, ang namin yan is, balik namin is coffee. So, pag gusto ko naman na anak ko na lumalabas is, iba naman anak ko naman yung isasama ko. Yun ang maganda sa marami ka ding anak. Kasi iba't ibang personality, iba't iba din ang pwede mong isama sa mga bagay-bagay o ika-banding mo sa ibang bagay. Ganun, kaya masaya. Doon lang nakaka-enjoy ang pagiging nanay. At syempre, pag nakikita mo, hindi naman puro bed of roses, or may mga pagkakataon talaga na tough din, may tough day din, ganon. Pero binabalance din ng mga magagandang pagkakataon, kaya okay lang din. So, yun, namamasyal kami.
Pero pinakamasarap talaga sa mom is pag magkakasama na lahat yung mga anak ko, nagbabanding kayo, lalo na ako, may apo na ako. Nung Mother's Day weekend is nagtanay naman kami. Nag-swimming kami, so masaya, so kumain, ganun. The usual na ginagawa. Endless na conversation, lalo na kung may mga anak na din kayo na katulad ko na most of the times is busy na, may mga work na, o may family na. So talagang kinakailangan is nagkakaroon ng chance na mag-updatean, kasi kung hindi, mawawala na yung communication. Parang mahirap na, lalo na kung meron kayong part na disagreement, dapat napuputol doon lang yon. At least sa akin is effective yung ganun, guys. So yun, masaya. At least itong month na to, do alam mong may kulang, parang hindi mo na masyadong fino-focusan yun kung ano yung kulang, kasi ang fino-focus mo lang is kung ano yung advantage, kung ano yung magagawa para sa lahat, ganon, in general. Masaya lang kasi lahat magkakasama, lahat nagkakaintindihan, which is yun naman ang rason ng pagiging isang pamilya at ng pagiging isang ina. Wala naman sigurong nanay na gusto na magkawatak-watak ang pamilya niya o ang mga anak niya sa isa't isa. At least, ganon. So, ayun. Alam niyo, yung mga gantong buwan, ito yung feeling ng nanay naman is deserve niya na kung ano yung mga hilig niya. Alam mo yun, ito yung buwan na parang hindi ka nagigilty. Hindi ka nagigilty na mag-splurge ng konti kung may i-splurge naman. So, sino yung mga ganyan? Chikahan niyo naman ako kung ano yung mga na-gift to self niyo, na-receive niyo, mga ano ba yan, bouquet ba ng roses yung na-receive nyo, guys. Nako, di ba? Ang saya-saya. Ako, taon-taon, kung hindi man taon, tinatago ko talaga kahit na isang stem lang ng kung anong bulaklak ang ibinibigay sa akin. Simula nung bata sila, ganun, tinatago ko yun. Kasi feeling ko, hoarder nga ako, guys. Yan nga ang inaano sa akin ng mister ko. Masyado daw akong hoarder. Pero, mahilig kasi ako mag-throwback, at pag nag-look back ako, parang nasisihan ako na, eto, ganto, ganun siguro. Kayo ba? Ganun ba kayo din mga nanay? O kahit yung tatay? Kasi kung may emotional na nanay, meron din naman tatay, di ba? So, ang nangyari, syempre, may gift to self to, tapos naka-receive ako ng rose, ng mug, espresso mug, and then si kuya, nag-treat naman siya nung dine namin is treat niya. Lagi naman nagtitreat yun. Yun ang kanyang love language. Nagtanay kami. Tapos, gift to self ko is yung Le Creuset. Masarap na magaganda yung mga gamit, di ba, guys? O yun. Tapos, and skincare. At saka, apparel. And ang gift naman ni husband is itong bag and shoes. Pinaubayan niya na sa akin this time kung ano yung gusto ko. So, yun na lang. This one is from Zara. Kasi, kung napapansin nyo sa mga OOTD ko is, mahilig ako na mag-rubber shoes. Ay, nasira. Mahilig ako mag-rubber shoes, ganyan. And chinelas. Yan ang mga hilig ko. Dahil natatandaan ko nung mga college days ko, mahilig ako mag-loafers. Yung mga kirey pa nga, di ba? Yung college days na ginagamit natin, guys, di ba? Natatandaan ko noon, ang shoes ko is from Kirey, yung black na makintab pa, patent, and yung cardams na leather siya, sandals. So, ikutan lang yung tatlo. So, yung sandals ko from Cardams, yung loafers ko, parang loafers type yun sa Kirey na patent, and then yung sa Mendres na loafers na brown, yun, tanda. So, brown, maple yung sa Cardams, and then yung sa Kirey is black na patent. So, this one is, nakakita naman ako sa Zara. Actually, guys, na-open ko naman na to be true sa inyo. Yan. Open ko na, kaya lang hindi ko pa siya gamit. So, yan. This one. And then, so, ayan siya, guys. Dahil sa mga pants ako na tao, kaya feeling ko, maganda siyang gamitin. Yan. So, makikita nyo ako sa mga OOTD ko, guys, na suit ko yan. At to more na maraming ganito. Kasi feeling ko, gusto ko rin ng black na ganito. At kung maaari, may konting height sana ng konti.
Pero this one is parang kamukha to halos nung mendres ko. So medyo mas parang ma-brown burgundy yung dating nun. So what do you think, guys? So ayan, meron na akong panggamit-gamit. Nice. At bagay na bagay siya sa mga brown na bag ko. This one is skincare from the Face Shop. Dito, happy ako dito, guys. Kasi kung napapanood yung mga videos ko, ewan ko kung nakagawa ako dito nun pero ng long video about that. Pero dun sa mga short videos ko, alam ko nakagawa ako. This one, guys, is yung mga nagamit ko na, empties ko na to. Multivita 10% serum. And then this one is the Vegan Mucin Peptide 8 serum na marerecommend ko, guys, kasi for me is okay na okay siya, lalo na ito, ramdam na effect nito. Nakakapagpa-firm siya yung elasticity, but not to the extent na feeling na di-distort yung face. Medyo natagalan nga bago nag-repurchase dahil meron pa akong mga inuubos, pero nung pagkagamit ko, pagkaubos ko, sabi ko okay. Actually, guys, mga skincare ko is sobrang simple lang. Focus ko ngayon is hydration, kasi pag nagmamature skin na, guys, medyo prone na sa dryness, ganon. Parang yun ang na-feel ko. Nakatulong na combination skin ako kahit pa paano na may oily part, pero yung sa mga dry part, doon ako mas nag-aano ng hyaluronic. So more on hydration, guys. So eto siya. Sabi ko nga, ito is empties ko. Kaya nag-repurchase naman ako niyan, guys. So, ginagamit ko to sa morning. So, medyo may pagka-oil consistency siya ng konti. Pero, hindi siya to the extent na parang shiny ka naman. Okay naman siya gamitin. So, sa morning ko yan. Ito nga yung Vegan Mucin na Peptide 8 Serum na recommended ko din to dun sa mga naghahanap ng peptide. This one is okay. Alam niyo, itong line na to ng The Face Shop is ako na amaze ako dito sa mga nagamit kong dalawang to. Actually, yung Patenol nagamit ko din yon dahil yung mga pouch na binigay nila na parang freebies. So, okay din sa akin yung cream na yon. Hildon is nag-repurchase din ako ng cream nila na Vegan Mucin Peptide 8 cream. Ito, first time kong gamit. So, itong maganda sa The Face Shop or sa Korean na brand, di ba? Meron silang mga ganon. So, ayan. So, sa madaling salita, dahil sa Mother's Day, nakumpleto natin ito ngayon, guys. Ang saya. Dahil nagustuhan ko nga yung peptide serum nila. Tapos, the toner na importante. PHA toner na sabi ko nga sa inyo, more on hydration ako. Kaya, hydrating naman yan. So, it's either ginaganon ko yan or by cotton. Tingnan natin kung magugustuhan ka tintong laki Yung maganda sa mga Korean brand, yun, ang lalaki. 200 ml. Ayan, hydrating. Importante sa skincare routine. Nito nga, dahil puro hydration ako, naubusan ako ng vitamin C. Ang ginagamit ko kasing vitamin C is previously The Ordinary, itong sa The Face Shop, and then Kate Somerville. Yun yung mga previous ko din na ginamit. Kaya, ang nangyari, lalo na nag-summer, alam ko hindi tama na. May time na hindi ako gumamit ng vitamin C kasi lumabas yung mga aking melasma. Hindi siya nag-lighten kasi yung hydration naman ang finocus ko. Kaya iba-iba din tayo, guys, ng focus, diba? Alam nyo, sa totoo lang, ang hirap ng iba-iba yung ginagamit. Hirap na hirap ako. Pag merong retinol, tapos mag-alternate ka. Kaya ngayon, parang nagre-retinol ako for the whole week. Retinol o ganon. Tapos, magliliban na naman ako para magamit ko din yung iba. Kaya ang ginawa ko, isahan muna. Tapos ito, vitamin C, freebie nila sa ampule yata to Skin toning ampule, vitamin C. Ang nakaka-happy naman. Pero yung Patenol, guys, meron na bang nakatry sa inyo sa The Face Shop? For me, nung natry ko siya, kasi ilang pouch din yung binigay sa akin nila, nasiyahan naman ako. Ayan, ganyan siya. Ayan diba? Nakaka-happy din. This one is the vitamin C serum. Yan, ganon. And then, meron lang siyang dropper. Yan. Dropper niya is glass. Glass yung dropper niya. Kasi clean nga ang tawag nila dito Clean Beauty, inspired by nature.
Tapos, Vegan Mucin Peptide Serum na nakayos na ako. Yan. Yan. Ito yung mga gift to self ko. Alam niyo naman ang skincare, pag akong tinanong nyo, hindi po pwedeng mawala ng ka-beautyhan. So, kung papipiliin din lang ako talaga guys, ng priorities, talagang sa beauty talaga, yun ang priority talaga. Kaya alam niyo naman, nag-i-event na tayo ngayon kahit papano, diba? Kaya kinakailangan na kahit papano is bis na din. So, ayun. Kung nakikita nyo lang ako, pang araw-araw lang ang akin. Sa bahay, napakasimple lang. So, ito na tayo. Alam nyo ba tong vlog ko, nagsimula talaga to sa ka-beautyhan at saka kabagan. So, syempre, hindi mawawala ang bag, guys. Ang tagal kong nag-behave, ang tagal kong So, ito, sabi ni husband sa akin is, ikaw nang bahala na bumili ng gift mo sa Mother's Day. Dati kasi binibilhan niya pa ako ganun sa outlet, ganyan, ganun. Eh, bahala na daw ako. So, ito na. Syempre. So, ayun. Actually, hindi lang naman ako yan, pati si Iya. Meron. Mother's Day din si Iya. Hindi, kasi maganda naman ang kinalabasan ng pagtatapos niya ng grade 10, pag-completion niya. Kaya, yung deserve niya din talaga. This one, guys. This one is from Michael Kors. Sa Shell siya. At Silver Hardware. So, ayan. Bukas natin siya, guys. Nakaka-happy. Na-happy ako sa ang ganda ng kulay niya. Diba? Wala pa akong blue. Ang tagal ko nang gustong magkaroon ng blue na bag, guys. Sirain, para masaya. Ganun. Para magamit ko na. Kayo, guys. Ang dami sa inyo nakikita ko, ha. Ng mga kakilala kong gaganda. Mga kabagan at collection. So, anong mga naidagdag nyo ngayon, anong mga nakapagpasaya. So, alam nyo yung things lang naman to, kaya lang, alam nyo yung mababaw, pero nakakasaya naman sa atin. Pero syempre, hindi naman dito nasusukat ang pagiging nanay natin, Nax. Hindi naman dito nasusukat, guys. Pero nakakapagpasaya din naman. So, ito ang kanyang, para saan ba to? Tingnan natin. So, ayan ang kanyang logo na, aba, maliit na ngayon yung mga ganito ng mga ibang bag ko is sobrang lalaki. Ayan guys, so ang laki niya din, diba? Maluwag siya, kasya ang buong bayan. Yan. Ayun guys, kayo naman, ano ang Mother's Day story nyo? I hope na yung journey natin sa motherhood is maging maganda ang flow. I hope guys, itong journey natin is i-guide tayo ni Lord na mapaayos nating ma-guide ang ating mga anak. At pag nag-look back tayo, masasabi natin na yung sarap, yung hirap, yung iyak, yung saya is all worth it guys. A big hugs to all of you. Bye!